The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Dahil pang 8 araw na, dumarami na tayo. Ano po? Dumarami na ulit. No? Welcome back po sa iba. Ano po? Welcome back. Ang importante, nandito tayo, sama-sama po tayo nagdiriwang ng banal na misa. Kung napansin po ninyo, ilang araw na ang gospel natin ay visitation. Ano po? Hindi po kasi pwedeng palitan ng mga readings ng linggo, no? Ng linggo. Napaka-importante po na linggo, kaya nga hindi po natin pwedeng palitan ng readings kahit na tayo po ay nagsisimbang gabi. No po? Kapag po meron po tayong mga kaaway, ang laging kasabihan sa Tagalog ay, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng. Pero minsan, may mga taong nakakainis talaga ano po? Kaya nga kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, isama mo ang garapon. Hindi po, no? Isama mo ang garapon. Hindi ko po kayo tinuturuan na makipag-away, no? Makipag-away. Pero if you want to ano na ba sinasabi ko? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, no? Yung iba ay sinasama ang garapon, no? Sinasama ang garapon. Kaya nga, marami po sa atin mga kapatid ay tinitignan natin ang buhay bilang isang buhay na merong tinatawag na mga kaaway at mga kaibigan. Ano po? Meron tayong mga kaaway, meron tayong mga kaibigan. Ano po ba ang purpose ng ating mga kaibigan? Ano po ba ang purpose ng ating mga kasama sa buhay? Ang purpose nila ay mga kapatid, tayo'y nakikipagkaibigan, tayo'y nakikikampany sa ibang tao. Bakit? Because our goal in life is not just to grow old, but to grow up. Ulitin ko po yun. Our goal in life is not just to grow old, but to grow up. Not all who grew old, grew up. But all who grew up, grew old. Ulitin ko ulit yun. Not all who grew up, or not all who grew old, grew up. But all who grew up, grew old. Ano pong ibig ko sabihin? Hindi lahat na nagbago, king Kapampangan, sinulong. Pero ganaganang sinulong pa nga tao, bigbayo. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, meron nagsasabi, "Father, hindi na po ako nagsisigarilyo. Ano na lang, nagsyasya po na lang po ako." Di ba? Nagbago yun. Nagbago, pero hindi nag-mature. Hindi na po ako, Father, ngayon late. Ano na lang, absent na lang. Nagbago yun, pero hindi nag-mature. Ano po ibig ko sabihin? If you want to grow up, and if you want to mature, walk with the right people. My dear brothers and sisters, the gospel reading reminds us of that. Hindi lahat na nagsasabi ng maganda sa iyo ay mga kaibigan mo.
Hindi lahat na nagsasabi ng maganda sa iyo ay mga kaibigan mo. Ang mga nagsasabi ng hindi maganda sa iyo at tinuturuan ka kahit nasasaktan ka, yan ang tunay na mga kaibigan mo. Kaya nga ang tunay na kaibigan ay hindi lang yung for better, pati yung for worse. Kahit saan ka mapunta at mapadpad sa buhay mo, hindi ka nila iiwan. Si Maria sa Ebanghelyo, pinuntahan niya ang kanyang pinsan na si Isabel. Bakit? Dahil si Maria, kahit meron siyang pinagdadaanan, siya din ay buntis, pero pumunta siya kay Elizabeth. Bakit? Dahil gusto niyang ipakita na tunay siyang kamag-anak. Gusto niyang ipakita na tunay siyang kaibigan. Dahil sa panahon na kung saan maraming ang kahirapan, ang tunay na umaantabay sa atin ay yung mga hindi tayo iniiwan kahit ano ang mangyari sa atin. That is why, my dear brothers and sisters, this Christmas, sabi ko nga, hindi lang ito tungkol sa mga bata at hindi lang din ito tungkol sa mga matatanda. Tungkol din ito sa mga taong nagstay kasama natin sa hirap at ginhawa. Alam po natin yung mga taong ganyan, ano po? Yung mga taong for better lang. Meron tayong mga kaibigan na tumatawag sa atin, ang tagal-tagal nilang hindi nag-chat, pero magpaparamdam yan pag Pasko. Mars, kumusta ka na? Ay, buti nagparamdam ka. Wala lang, na-miss kasi kita. May 500 ka ba dyan? Sila'y nagpaparamdam lang kapag sila'y may kailangan. Pero kapag ikaw ang nalugmok sa isang sitwasyon na hindi mo maintindihan bakit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan, makikita mo kung sino ang mag-i-stay sa'yo. Naalala ko po nung ako'y bata pa, ang lagi sinasabi ng magulang ko, kapag nilalagnat po kami, o kaya kami po'y nasugatan, o kaya kami na-disgrasya. Ang lagi tanong ng nanay ko ay ganito, ngayon, na-disgrasya ka, nasa na mga kaibigan mo? Sila ba magpapahid siya at magpapainom ng Biogesic? Totoo naman, ano pa? Minsan yung mga magulang natin, yan na susumpungan natin kapag hindi na natin alam ang gagawin natin. Silang nag-i-stay sa atin kapag tayo ay nalulugmok sa anuman. Pero yung mga kaibigan natin, kapag tayo ang napahamak, hindi nila alam saan sila magtatago. Kaya mga kapatid, ang paalala na mabuting balita sa atin ay ito. Sino sa mga kaibigan mo? Sino sa mga kapamilya mo? Na noong malaki ang iyong problema, ay nagsabi sa iyo, hindi man kita matulungan ng pinansyal, pero nandito lang ako. Sino sa mga kapamilya mo? Sino sa mga kaibigan mo ang nag-stay sa iyo nung nalukmok ka sa isang bagay na hindi mo maintindihan bakit mahirap? Pangalawa, ang tunay na kaibigan, hindi nangungonsinti. Minsan pinapagalitan ka. Meron akong isang kaibigan, bago po ako magpare, pagkatapos po ng ordinasyon ko, pinuntahan niya po ako at siya po ay nakipag-picture sa akin. At pagkatapos po namin mag-picture taking, sinitsita na ako po. Sabi niya sa akin, Jason, aba, sabi ko, biniro ko siya. Pari na ako, sabi ko. Ay, wala akong pakialam kung pari ka. Ikaw pa rin si Jason. At tatandaan mo ito. Kapag sinira mo ang pagkapari mo, makikita kita sa pingilan lang. And I treasure those friendship. Dahil kahit na sila ay mataas na ang iyong antas sa buhay, nananatili silang nagagalit, pinagsasabihan ka, dahil kapag ikaw ay may nagawang mali, mali ito sa kanila. Kaya mga kapatid, if you really want to grow in your life, walk with the right people. If you really want to grow in life, choose your friends. Sino sa mga kaibigan natin, mga kapatid, ang laging kingkapampangan, mga muwanan kay katang? Uling atin tamong gagawan kay masanting. Tatandaan niyo po, ang criteria ng tunay na kaibigan ay ito. Those who lead you to the good and those who lead you to God. Kapag ang inyong pagkakaibigan
ay king kapampangan pisa sa pakatyu ing ema santing. Buri ng sabyan, alaka king gustong pamikaluguran. Gustong ting kaluguran mo, dadalada ka king ema santing, tutulak na kang gawang ema santing, alaka king gustong pamikaluguran. Kaya mga kapatid, in this Eucharistic celebration, let us pray for our families who stay with us in times of troubles. And let us also pray for our friends na talagang nag-i-stay sa atin at kahit na magalit tayo, pinapagalitan nila tayo dahil gusto nila tayong maging mabuting tao. Tatandaan niyo po ito, isa sa sangkap upang ikaw ay mag-mature ay dapat tama ang mga kasama mo. That is why if you really want to grow up, walk with the right people. Amen.